Sa wakas nabunyag ang plano ni Candice Wen na wasakin ng Amerika na hindi na rin nakakagulat. Nagsimula ito sa kanyang pagpunta sa Rusya, o mas tamang sabihin, sumabog ito dahil sa kanyang pagpunta sa Rusya dahil nagsinungaling siya sa kanyang mga tagasunod. Sa puntong ito, hindi mo ba sinasabi na magbabakasyon ka kasamang pamilya? Pero mukhang hindi pala ito family vacation? Isa itong particular na idinisenyong PR trip para ipakita kung gaano sila ni Rusya ay sobrang magkaibigan at talagang close na close. Ngayon, parang sinasabi niya na niluloko lang kayo ng lahat at dapat magkaibigan ang Rusya at Amerika, blah blah blah. Pareho tayo ng pinapahalagahan kung talagang sinusunod natin ang Amerikanong halaga dahil sinisira na ang Amerika mula sa loob. Kakaiba talaga kasi, ang kwentong ganun ay swak sa gustong ipakita ng mga propagandista ng Rusya sa mga Amerikano. Pero ito ang pinakamalinaw na pahiwatig sa lahat ng nangyari. At hindi ako naniniwalang ikagugulat mo ito dahil ito talaga ang plano nila. Ito ang lahat ng pinag-isipan nila tungkol sa kakaibang ugali ni Tucker Carlson at pagkabaliw ni Candace Owens. Pinagsama ang lahat dito mga kaibigan. Welcome to the Pushback. Ako si Miira Kay, ang host ninyo. Pindutin ang subscribe button para i-hype ang video at gawin ang nararapat para lumaban dahil gusto namin ipagtanggol ang kanduran, hindi makipagsabuatan sa mga kaaway tulad ni Candace Owens. Hayaan mong itanong ko sa iyo ang isang napakahalagang tanong. Dahil maaaring narinig mo na ito, maaaring hindi mo pa naririnig. Pero may usap-usapan sa Amerika na magiging mahusay kang susunod na presidente ng Estados Unidos. Paumanhin sa pagtatanong. Ayos lang, lagi kong sinasabi sa mga tagapakinig ko na hindi ako tatakbo bilang presidente. Tatakbo lang ako bilang diktador dahil ayoko makitungo. Ayoko makitungo sa Kongreso, ayoko makitungo sa lobbying, ayoko makitungo sa alinman dito, ayoko makialam kay Lindsey Graham na nanawagan ng panibagong digmaan. Sasabihin ko lang, ito ang gagawin at hindi natin gagawin. Kaya sabi ko sa kanila, bumuto kayo sa akin kung tanggap nyo na ako ang magiging diktador ng Estados Unidos. Pero sa ngayon, talagang. Ibig ko sabihin, siguro, mahal niyang mga diktador kaya siya nasa Russia. Pero hindi yun ang lihim na hinahanap natin. Wala akong planong tumakbo sa kahit anong posisyon dahil sa daming hindi totoo at malaking pagkadismaya kay Trump. Interesado akong buong suportahan ang isang katulad ni Tucker Carlson, kaya gagawin ko. Oo, gagawin ko. Mahal, ayan na. Boom bam bang, kalokohan. Boom bam. Gusto niya si Tucker Carlson ang mamuno. Alam mo, yung lalaking kunari ay laban sa Islam at matalino, pero mayon bigla na lang tagahanga ng Sharia law. Itinutulak niya ang literal at textbook na propaganda ng Rusya, inilalagay ang mga tao sa palabas para sirain ang ideolohiya ng Amerika. Parang ine-endorso na ni Candace Owens si Tucker Carlson para sa isang hindi pa inaanunsyong pagtakbo. Magugulat ka ba kung mangyari yon? Ako, hindi na magugulat. Kung si Tucker Carlson ay nagsabing, oo, hindi na kayo tumigil sa kakabanggit sa akin itong mga nakaraang taon. Gamitin natin ito at maging presidente laban kay Trump. Kaya sila nagbabaliktaran. Pero mas malalim pa ang kwento dahil hindi nang ito tungkol kina Candice at Tucker na sinusubukang alamin kung paano gawing presidente si Tucker. Tungkol ito sa kung sino ang utak sa likod ng dahilan na ito. Bakit nga ba may mga taong gustong iluklok si Tucker sa kapangyarihan sa simula pa lang? Para tumakbo siya at bubuin ko ang samahang meron kami ni Charlie at gagawin ang lahat para matulungan siyang mahalal dahil siya si Tucker. Malapit at magkaibigan din kay Charlie Kirk. Oo, ganun siya. At nakikikita mo ba kung gaano yon kasadya? Tandaan sa lahat ng nanonood dyan na parang Tucker, trinaidor mo kami. Sinasabi niya, siguraduhin mong ipaalala sa lahat na kayo ang totoong kaibigan ni Charlie Kirk dahil umaasa silang makuha ang suporta ng kanduran, lalo na ang kanang panig nito para ipagtanggol ito. Sige, pero gaya ng sabi ko, tapusin muna natin ang interview na ito at pagkatapos ay pag-uusapan natin ang lohika ng totoong nangyayari dahil planadong-planado talaga ito. Makikita mo siyang isa sa iilang boses. Sasabihin ko rin si Megyn Kelly na nagsabi ng totoo tungkol kay Charlie, na nagbago ng pananaw. Oo, mas naengganyo ako dito at maganda rin ang kalagayan niya ngayon. Mas matanda na rin ang mga anak niya. Malugod kong susuportahan ang isang tulad ni Tucker Carlson. Hindi mo kayang buong pusong suportahan si Tucker Carlson. Pinlano mo na ito at ngayon hayagan mo na itong sinuportahan. Sinabi mo rin sa amin na si Tucker Carlson ay tatakbo. May sisa yon dahil ang makapangyarihang lalaki gusto lang mas lalo pang makapangyarihan. At kapag natikman na nila, hindi na nila mapigilan sarili nila.
Saan pa pupunta si Tucker Carlson? Meron siyang isa sa mga nangunggunang podcast sa mundo, bukod pa sa alam ng lahat na talagang katawa-tawa na ito sa puntong ito, pero napakalaki ng podcast niya. Ano pa kaya ang susunod na pwede niyang pasukin? Ang patunay na tunay siyang lalaki ay ang maging presidente ng Estados Unidos, sukdulang laban sa kanyang ego. Pero gaya ng sinabi ko sa simula ng episode na ito, kailangan talaga nating subukang alamin kung bakit sa Russia nila napiling gawin ng anunsyo tungkol kay Tucker Carlson dahil napakalaki na ipinapakita nito. Ngayon, paalala lang na ang inosente niyang pagbisita sa Russia na parang wow, ang ganda ng Moscow at abebo to, ay may event na dinaluhan niya kasama ang Taliban. Alam nyo, yung parang grupo ng ISIS na talagang mahal na mahal at iniidolo nating lahat. Kasama ito sa maraming magaganda. Malinis ito. Doon siya nagpakalat ng propaganda ng Russia. Paalala, ang Russia ay kasalukuyang nga sa seryosong digmaan laban sa Ukraine sa loob ng ilang taon. At medyo delikado ito kaysa sa iniisip natin. Hindi, marami nag-aalala sa aking kaligtasan at iniisip ang masasamang maaring mangyari. Pero ligtas naman kami, maganda at malinis ang Moscow. Gusto ko talagang bumalik at magkagal sa Russia. Nang wala ang lahat ng propaganda niyan, ligtas na raw tayo, ayos lang lahat, at protektado ka ni Putin. Sige, magpakatotoo tayo. Pero parang hindi naman yan magliligtas sa'yo. Pero sabi nila, binayaran ka ng malaking pera para sabihing ang Russia ang pinakaligtas, pinakamalinis at pinakamaganda sa mundo. Tandaan, ang ginagawa nila ngayon ay simpleng taktika. Tingnan ang malalakas na partido sa Amerika at sabihin gusto nilang sirain ang mga ito. Kaya paano natin ito sisirain? Guguluhin natin ang mga tao. Dituhin natin ang mga tao sa lahat ng paraan. Sinasabi natin, yung itinuro sa'yo buong buhay mo, mali pala yon. Sa totoo, maganda pala yon. Halimbawa, Russia. Alam niyo ba kung paano kayo nagkaalyansa laban sa kasamaan? Sa totoo lang, bahagi pala kayo ng kasamaan. Dahan-dahan nilang sinisira ang kilusang republikano. Bawat kilos na ginawa ni Candice ay sadyang dinisenyo para magdulot ng pagkakabaha-bahagi at kalituhan. Iyan ang pangunahing patakaran. Bakit? Dahil kapag kayo ay magkakahiwalay at nalilito, madali kayong manipulahin. Simple lang, madali. Ang pagkakahiwa-hiwalay at kalituhan ay nagiging dahilan para madali tayong manipulahin. Ngayon, kailangan nating tanungin ang ating sarili, ano ba ang sinusubukan nilang ipagawa o ipaniwala sa atin? Sa tingin ko, malalaman natin yan sa loob ng ilang sandali. Ulitin ko, tandaan mo, kapag magkahiwalay kayo at nalilito at sinabihan kang kalaban ng Russia, alam mo na yan dati pa. At pagkatapos, nag-post pa si Candace Owens ng ganito, lalo ka pang nalilito. Sa tingin ko, minsan nagkakaroon ng alitan sa pag-iita ng mga gobyerno at iniisip na baka ayaw nilang lumabas ang ganoong mensahe. Minsan, tingin ko nagkakaroon ng alitan sa pagitan ng mga gobyerno. Sa tingin ko, naalala ko ang ilang matitinding alitan. Pero ngayon, nag-post na siya na ibunyag na ang aking plano. Marami ang nagtatanong kung bakit siya nasa Rusya. Nakipagsabuatan ako sa Rusya para hikayatin ang malalaking pamilyang Kristiyano saan man. Iniisip nila, ayaw namin magkaroon ng mga tao sa bahay na may malalaking pamilya. Hindi raw yon makakatulong. At hindi ako maaring mas hindi sumang-ayon sa pananaw na yon. Dapat hikayatin ng mga gobyerno at mga institusyon ang pagkakaroon ng malalaking pamilya dahil nagbubunga ito ng mas mabubuting tao, mga taong may layunin sa pagbuo at mga taong may layunin sa pag-aaruga. Kinuha niya ang maliit na bahagi kung saan sinabi niyang tungkol ito sa pagbuo ng pamilya. Alam nating lahat ang tungkol dito. Binalikan niya ang orihinal niyang YouTube audience na nagtatanong, ano bang nangyari? Baka naging espiya na siya ng Russia? Sabi niya, hindi ako nakikipagsabuatan sa kalaban. Kita niyo, pinopromote ko pa rin ang mga paniniwala niyo. Huwag kayong magpaloko sa manipulasyon kapag siya mismo ang gumagawa ng taktika ng manipulasyon. At si Glenn Beck ay talagang mahusay sa pagpapaliwanag nito. Sobrang galing niya talaga. At hindi na nakakagulat yon sa kahit sino dahil magaling talaga siya dito. Sige, heto ang operasyon ng impluensya ng Russia na tumatarget kay Candace Owens at sa inyo, ayon sa kwento sa glenbeck.com. Nagkakagulo ang internet dahil sa bagong revelasyon tungkol sa Amerikanong podcaster na si Candace Owens. May ilang lihim na aktibidad sa Russia, kasama ang mga kilalang operatiba ng intelihensya at propaganda. Nakakaintriga dahil si Candace ay kapansin-pansin at marami ring Zionista na matindi ang paninira sa Russia. Ang Clock Clock Tower X, proyekto ng Israeli Ministry of Foreign Affairs, ay binanggit sa Fire Department documents bilang bahagi ng propaganda program para sa mga Amerikano at ituturo na ang anti-Semitismo ay galing Russia. Intriga ito at dapat malaman ng tao.
Oh, babalikan natin, sinabi ni Glenn Beck. Sabihin mo hindi ka pa rin umiinom ng calcium supplements, tama? Dahil alam mo namang malamang ay hindi ito nakakatulong sa'yo, lalo na kung kulang ka sa collagen sa katawan mo. Collagen, narinig kitang nagsabi? Oo, oo nga. Oo, nagulat din ako kasi naranasan ko rin ang sitwasyon mo at hindi ko alam na pagkatapos ng edad na 30 unti-unti nang nababawasan ang produksyon ng collagen ng ating katawan, mga 1 hanggang 2% bawat taon. At matagal na rin akong may problema sa mga kasukasuan ko. Natuklasan ko ang Native Path grass-fed collagen matapos subukan ng iba't ibang supplements. At nagbago ang lahat dahil ito ang totoong sikreto para manatiling firm ang balat, matibay ang mga buto at maayos na gumagana ang mga kasukasuan. Hindi ito nakakasuya dahil natutunaw ng buo sa tubig o kape. Maraming gumagamit ang nagulat na gumanda ang balat, mahimbing ang tulog at nabawasan ang pananakit. Pagandahin mo ang buhay mo at suportahan ang palabas dahil umaasa akong magiging sponsor natin ang Native Path sa pamamagitan ng bundle offer at libreng shipping. Pumunta sa getnativepath.com/o getnativepath.com/Miera. getnativepath.com/MEIR. Mira. Subukan mo ito ng walang panganib dahil may 365 araw na garantiya ng pagbabalik ng pera. Mulay, ginagamit na naman niya ang parehong taktika na ginamit niya sa lahat ng pagkakataon. Gusto niyang ipaniwala sa'yo na lahat ng sinabi sa'yo ay kasinungalingan. At paano kanya mapapaniwala na ito ay kasinungalingan? Sa pagpili ng masasamang Zionista na nagtangkang kumbinsihin ka sa paninirang ito, hindi niya tinutukoy ang milyon-milyong Amerikano na alam na totoong nangyari ang Cold War at matagal nang sinusubukan ng Russia na makapasok bago pa man sumikat ang malaking Zionistang teorya ng sabwatan. Layunin ng Russia na gawing kaaway ang kanluran. Alam mo na ito mula sa mga libro, may ideolohiya sila tungkol sa useful idiots. Alam na ni Candace Owens na madaling gawing panakipbutas ang mga Zionista, kaya ginagamit niya ang issue ng Russia sa ganitong paraan para guluhin at pag-awayin ang mga tao. Paano natin magagawa yon para magduda sila sa sarili nilang pakiramdam? Hindi ko alam. Mag-isip tayo na kung anong kakaibang bagay at pagkatapos isisi natin ito sa mga Zionista. Gumawa tayo ng kung anong bagay at isisi sa mga Zionista. Paulit-ulit niyang ginagawa ang kakaibang taktika, kaya medyo nakakasawa na. Pagkatapos, sigurado maglalabas na naman siya ng pahayag para guluhin at panghiwa-hiwalayin tayo at sasabihin ang mga bagay tulad ng alam mo na gusto ng mga Zionista na paniwalaan mo yon. Parang palaging ang mga Zionista. Palaging ang mga Zionista. Palaging ang mga Zionista. Sa totoo lang, medyo nakakaawa na kung tatanungin mo ako ng personal. Ngayon, tingnan natin kung ano ang masasabi ni Glenn. Mga tagaloob ng Torch, saludo kami sa inyo dahil mahalaga kayo sa pagbubunyag ng katotohanan sa pagbisita niya. Hindi ang kahina-hina lang pagpunta ni Candace Owens sa Russia ang mahalaga, kundi patunay lang ito ng totoong kwento. Hindi ko ito ililimitahan sa isang usapan lang tungkol sa kanya o iba pa. Pwede mong gawin yan kahit kailan. Ang mahalaga dito, si Candace Owens, isang kilalang konserbatibong boses sa Amerika, ay sinabi sa kanyang followers na magbabakasyon siya sa Russia, St. Petersburg, at bibisita sa mga Orthodox na katedral kasama ang asawa niya. Wala namang masama doon. Pagkatapos, nagsimula kaming makarinig ng mga bagay at may mga insider na nagpakita ng ilang bagay na hindi komportable. Ipinasa namin ito kay Ryan Morrow at ginawa niyon simple ang lahat. Binasa niyang programa, tiningnan ang mga katotohanan, sinundan ang kalatandaan at binasa ulit. Ayon siya. Nakalista siya bilang tagapagsalita sa St. Petersburg International Economic Forum. Iyan ang SPIEF. S-P-I-E-F. SPIEF. Ito ang pamunahing event ng Kremlin at ginaganap ito ngayong linggo. At ito rin ang event kung saan si Vladimir Putin ang nagbibigay ng keynote. Kapag nag-scroll ka pa sa parehong listahan ng bisita pagkalipas ng ilang araw, makikita mo rin si Alexander Dugin, isang delikadong Russian na pilosopo. Sinabi na niya ngayon na maaring makipagkita sa kanya, pero magsasalita siya sa parehong entablado kasama siya at si Putin din. Alam mo, palaging nangyayari ito, Spivey. Hotspot talaga ito para sa Russian intelligence at inoorganisa ng pinakamataas na antas ng pamahalaang Ruso. Kasama sa Organizing Committee ang mga pangunahing tagapayo at unang Deputy Director ng FSB na pumalit sa KGB. Ayon sa mga dokumentong investigatibo, ang aktibidad ng spies, lalo na ang mga panel nito, ay tinatawag na recruitment pipelines para sa mga state-run soft power programs. Ibig sabihin yan, propaganda. Dito nila kinukuha ang mga banyagang influencer para sa proyekto tulad ng media partnerships. Batay sa mga file, ginagamit ang panel para dito.
Kasama si Owens sa isang panel ng mga kilalang ahente ng disinformasyon ng Russia na pinatawan ng parusa ng US at EU. Ang kwento ay kung ano ang natuklasan namin agad nang sinimulan naming sundan ng bakas kasama si Ryan Morrow dahil hindi kay Candice humahantong ang bakas kundi sa ibang tao. Ilang matatalino ang nag-research isang hapon at natuklasan nilang hindi ito tsismis tungkol sa bakasyon ng isang podcaster. Parang may sumiklab na babala sa iisang pangalan, Alexander Dugin. Pag nalaman mo kung sino talaga ang taong ito, maiintindihan mo kung bakit nagsimulang umalingaw-ngaw ang lahat ng seryosong babala. Kaya hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang pinakamapang-anib na tao na malamang ay hindi ninyo pa naririnig o napag-aralan, maliban na lang kung matagal na kayong tagapakinig ng programang ito. Kung taga-subaybay ka ng The Pushback, kilala mo na si Alexander Dugin dahil napag-usapan na siya. Tulad ng Muslim Brotherhood na siyang susi sa pag-unawa sa manipulasyon ng Qatar, si Alexander Dugin naman ang utak ng manipulasyon ng Russia sa Amerika. Pareho silang ginagawa ang lahat para sirain ang Estados Unidos o ang kanluran bilang kabuuan. Mahalaga ito, talagang mahalaga, kaya makinig ka. Tinatawag nilang utak ni Putin si Alexander Dugin. Utak ni Putin. Siya ang pilosopo ng makabagong proyekto ng Rusya. Napakatapat niya tungkol sa proyekto at kung ano ito. Noong 1947, bago pa man karamihan sa atin ay may email, naglatala siya ng isang aklat na naglalatag kung paano matatalo ang Estados Unidos ng Amerika nang hindi nagpapaputok ng kahit isang bala. Sinabi niyang dapat hikayatin ng Rusya ang lahat ng uri ng separatismo, mga tunggaliang etniko, panlipunan, radikal at may kinalaman sa lahi at suportahan ang mga tendensyang isolationist sa mga pulisya ng US. May mga grupo sa US na gusto limitahan ang sarili sa panloob na problema. Hindi ba parang ulat ng panahon ng nakaraang 10 taon yan? Sabihin mo sa akin na hindi yan eksaktong katulad ng nakita natin. Kailangan ninyong lahat na pakinggan ito, mahalaga ito. Siguro dapat dito ko sinimulan ng video dahil ito ay sobrang mahalaga para maintindihan ang lahat ng nakita natin kina Candice, Tucker at Meghan. Tinatawag nilang utak ni Putin si Alexander Dugin. Utakan ni Putin at pilosopo ng makabagong proyekto ng Rusya. Tapat siya tungkol dito at sa tunay na layunin nito. Noong 1947, bago uso ang email at bago ako ipinanganak, naglabas siya ng librong nagpapaliwanag kung paano matatalo ang Estados Unidos nang hindi gumagamit ng bala. Kung paano matalo ang Estados Unidos na hindi nagpapaputok ng bala. Ayon sa kanya, dapat hikayatin ng Rusya ang separatismo. Dapat hikayatin ng Rusya ang lahat ng uri ng separatismo. Etniko, panlipunan, radikal, at lahing alitan. Radikal, lahi, panlipunan, etnikong mga alitan, ibig sabihin gusto mong magmased at makita kung kailanman may anumang maaring magdulot ng alitan sa mga tao sa Estados Unidos at pagsikapang palalain ito. Bakit? Masama ang alitan sa lipunan. Kaya kapag may pagkakahati sa lahi o etniko, boom! Lahi, kahit ano makita natin, hahanap tayo ng mga nagpapalala ng pagkakahati. At suportahan ang isolationist na pagkiling sa US ng mga pulisya. Suportahan ang isolationist na pulisiya ng Estados Unidos. Ano ang mga nakita natin kamakailan? Nakita natin ang kakaibang pagkahumaling sa dating kakaibang opinyon ng isolationist na alam mo na ang mga Zionista ay baliw o ang Amerika ay hindi dapat makipagdigma para sa kahit ano o kahit sino. At nakita natin na ang mga opinyong isolationist ay itinutulak na parang sila ang karamihan, na parang sila ang normal. Para lagi na lang mga baliw tulad ni Nick Fuentes ang nilalagay ni Tucker Owens sa podcast niya. Na sila talaga ay mga tagapag-udyok ng lahi, mga taong nandoon para magpasiklab ng mga kakaibang issue at alitan tungkol sa isolationism. At pinalalabas nila na nakuha nila ang pinakamalaking podcast sa mundo para itulak ang mga ganitong naratibo na parang ito ang normal na nadudulot ng totoong kaguluhan. Pero sobra ring pinalalaki kung ano talaga ang nangyayari. Pinaka-importante, kalituhan at pagkakabaha-bahagi. Yung mga grupong naniniwala na dapat tutukan ng US ang sarili nitong mga problema. Dapat mag-focus ang US sa sarili nitong mga problema at huwag munang pakinggan sina Matt Walsh at iba pang nagsasabing mag-focus lang sa sariling issue. Sino ba talaga ang mga taong pinaka-nakikinabang dito? Lagi mong naririnig na ang mga Zionist. Lagi mong maririnig yan kasi ang mga Zionist ang ginagawang masamang sangkalan. Israel. Israel daw ang nakikinabang dito. Pero isipin mo yung tunay na nakikinabang at mahalaga dito. Malakas ang ekonomiya ng Israel at kaya nilang maging militarily self-dependent kung gugustuhin nila. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa nila ginagawa hanggang ngayon ay dahil sobrang nakikinabang ang Amerika dito. Pero pwede natin pag-usapan yan sa ibang pagkakataon.
Tingnan mo ang mga kaaway ng Amerika, Rusya, Qatar, China, gitnang silangan. Nariyan ang digmaan ng Rusya-Ukraine, gitnang silangan at China-Taiwan. Lahat ng mga bansang ito ay may alitan, isang alitan na matagal na nilang sinusubukang lutasin. At hinihintay nila kung makikialam ang Amerika. Dahil kapag nakialam ang dakilang kanluran, magkakaproblema sila. Pero kung ang dakilang kanluran ay mananatiling hindi nakikialam at walang gagawin, dahil sa mga isolationist na opinyon sa kanilang bansa na nagtutulak ng ideolohiya na dapat ay nakatuon lang sila sa kung ano ang nangyayari sa Amerika. Lahat ng mga bansang yon na sumusubok maging pangunahing manlalaro sa mundo, sila ang nakikinabang. Ang mga Islamist ay hindi nakikialam sa anumang nangyayari sa gitnang silangan o may kinalaman sa Islam. Ang mga Ruso ay hindi nakikialam sa anumang nangyayari sa atin. Ang China ay hindi rin nakikialam sa anumang nangyayari sa atin. Ang mga bansang ito na nilikha para pabagsakin ang pagpapahalaga ng kanluran ang siyang makikinabang sa isang Amerika na katutok lang sa sarili at America First lang ang iniintindi, hindi na uunawaan ang komplikadong issue at kakayahang geopolitical na kailangan dito. Kung nais mong manguna at mauna ang Amerika, dapat harapin ang iba pang kalahok at tiyaking sila ay nasa tamang pwesto. Sila ang nakikinabang dito. Ngayon, sabihin mo kung hindi yan parang ulat ng panahon sa nakaraang 10 taon, uulitin ko. Dapat hikayatin ng Rusya ang lahat ng separatismo, etniko at panlipunang alitan, at suportahan ang isolationist na tendensya sa US. Politika. Mga grupong naniniwalang dapat mag-focus ang US sa sarili nitong problema. Boom! Literal na lahat. Sinasagot nito ang lahat ng mga tanong. Isa itong plano para pabagsakin ang Amerika mula sa loob. Iyan ang nangyari sa maraming podcaster nitong nakaraang 2 taon. Yun lang. Iyan ang estratehiya. Hindi ko sinasabing hindi mo kayang makarating dyan gamit ang sarili mong ideya at sabihin na wala kang kinalaman. Pero ikaw ba ang nagdesisyon at umabot dyan? O bahagi ba ito ng propaganda? Iyon ang dahilan. Tanong ito na dapat nating pag-isipan. Kaya, ang inosenteng paglalakbay ni Candice, suot ang magagandang damit at gumagawa ng panayam tungkol sa mga pamilyang Ruso. Lahat ito ay bahagi ng isang simpleng plano para magudyok, magdulot ng kalituhan at gawing normal si Candice. Ngayon, kapag pinagsama-sama mo lahat, inilalagay si Tucker Carlson na mas gumagawa nito kaysa kay Candace Owens bilang presidente ng Estados Unidos. Dahil ano ang mangyayari kapag si Tucker Carlson, isang taga-suporta ng mga Islamista at isang bayarang taksil na itinutulak ang propaganda ni Alexander Dugin na parang mabuti ito, na sinubukang kumbinsihin tayo na ang mga bansa sa Chechnya at Chechnya ay mas maganda kaysa sa kanluran. Pumunta ang taong ito sa Amerika. Alam mo kung ano ang mangyayari? Magkakagulo ang Amerika. Ngayon, ang mga boboto kay Tucker Carlson ay yung mga hindi masaya kay Trump, na di nila alam na di sila masaya, pero sinabi ng media na hindi sila masaya kay Trump. Iyan ang mga kaliwa na iniisip na si Trump ang pinakamalala. Ngayon, maraming tao sa kanluran ang matindi sa anti-MAGA dahil gusto nilang ipakita na kakilakilabot ang mga taong ibinoto ninyo. Pero ang kapalit, yung hindi naniniwala sa kaliwa o kanan, nakakakita ng kasamaan kahit saan at ipinaglalaban ang propaganda ng Russia. Sila ang mga taong maaaring magbuklod sa atin. Pakinggan ninyo ang terminolohiyang gamit nila. Hindi ito kaliwa o kanan, kundi kasamaan, laban kabutihan. Lahat ng malinaw mag-isip ay makikita ang tunay na nangyayari. Tinatangkang nilang kunin ang mga boses na humiwalay na mula sa mas matinding kanan, na humiwalay na mula sa mas matinding kaliwa at sinasabing, halika kayo rito. Nandito kami para sa inyo. Ganyan muling nagawa ng propaganda ng Russia sa katauhan ni Candace Owens. Salamat sa atensyon sa usaping ito.